And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito mga kababayan, kakapasok lang na balita, China nagbabala na naman mga kapatid, may panibago na naman silang pananakot sa atin. Sabi dito, maghanda daw tayo sa posibleng maritime conflict. At alam nyo ba mga kababayan, ng ating presidente ay hindi na po nagulat dito. Kasi kahit maging ako ba naman mga kapatid, may dapat pa ba tayong ikagulat dito? Mahigit isang dekada na nila tayong binubuli dyan sa may bandang West Philippine Sea. 'Di ba? Wala nang takot ang mga Pilipino sa ito sa analyzation ko lang mga kapatid. Ubos na po yung takot ng mga Pilipino dito mga kababayan sa China. Tanging tapang na lang yung natira. Pakinggan natin tong naging sagot ng ating presidente dito mga kababayan. Hindi na sorpresa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa Chinese Armed Forces na maghanda sa maaaring military conflicts. Diba? May dapat pa ba tayong ikagulat dyan mga kapatid? Wala naman na tayong dapat ikagulat dyan mga kababayan dahil dekada na mahigit, Dekada na mahigit tayong binubuli dyan sa may West Philippine Sea. Maging si President Marcos, siguro napag-isip-isip din ni President Marcos, wala na bang bago? Wala ka na bang bagong pwedeng ipanakot sa amin, Ping? Di ba? Siyempre, 'di ba? Kumbaga na-immune na tayo mga kapatid, Na-immune, hindi pa presidente si BBM mga kababayan. Lagi na niya itong nababalitaan. So, sa madaling sabi, parang na-immune na rin ng ating presidente mga kapatid tungkol dito sa mga patutsada ng China sa atin. Hindi ko alam mga kababayan ito personal ko lamang na opinion to mga kapatid. Pero sa tingin ko itong si Xi Jinping mga kababayan ay biktima din yata ng kanilang binibentang fentanyl. Kung ano-ano na lang yung naiisip niya na pananakot sa Pilipinas, para lang makuha yung West Philippine Sea. 'Di ba? Siguro desperado na tong China mga kababayan, Kasi kung ano-ano na lang talaga yung ginagawa nila para daragin tayo, Natatakot kasi sila mga kapatid na tuluyan ng ibalik yung mga military base dito sa mga isla ng Pilipinas. 'Di ba? Yun yung sa totoo lang mga kababayan, isa 'yan sa ikinababahala ng China mga kababayan, na ang US ay pupugad uli dito sa Pilipinas. Dahil once na mangyari yan mga kapatid, mahihirapan na po silang angkinin yan yung pinag-aagawan natin ngayon na West Philippine Sea. Mahihirapan na po sila dyan mga kababayan dahil once na ang Amerika ay gumawa na ng sariling base militar na dito sa Pilipinas, malamang sa malamang magpapatrol na kasi dyan mga kapatid yung mga barkong pandigma ng Amerika. Kasi alam naman natin mga kababayan na itong Amerika ay kumakampi talaga sa Pilipinas sa usapin dyan sa may West Philippine Sea. Ano may tuloy natin? Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi na ito bago. Ngunit sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang teritoryo nito. Diba? Sabi ni President Marcos, hindi na ito bago. So, as is na talaga yung sinabi ni President Marcos mga kapatid, na titindigan na po ng ating bansa yung West Philippine Sea na yan. Hindi na tayo papayag na bubuli-bulihin tayo ng mga inchik na yan. So, napakaganda po ng pinapakita ng ating presidente ngayon mga kababayan na kung saan naman kinakagalit din ito ng presidente ng China na si Xi Jinping. Tuloy natin. Frankly, I don't think there's anything new there. Ano daw? Frankly, I don't think there is anything new. Diba? Literal na sinabi ng ating Pangulo yan mga kapatid, sa kanyang interview. So hindi na talaga nasusurpresa si President Marcos sa mga pananakot nitong China mga kababayan. Kumbaga para kay President Marcos, nakapag-invest na rin naman na kami ng mga kagamitan namin. Nakabalik na rin naman na kami sa US. So ano pa ba ang dapat ikatakot ng Pilipinas sa China? 'Di ba?
Nakuha niyo yung point mga kababayan? Bakit pa nga ba tayo matatakot? Nakabalik na tayo sa mga dati nating kaalyansa, natutuong kaalyansa ng natutuong kaibigan ng Pilipinas. No. Hindi yung tulad sa China na naging kaibigan lang natin saglit, talaga namang tuluyan ng sinira yung mga kinabukasan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Dahil doon sa mga droga na pinapasok nila dito at mga online na mga pasugalan, no? So ngayon, bakit pa tayo matatakot mga kapatid? Yung buong puwersa ng Amerika handang ibuhos sa atin ng United States para lang tulungan tayo diyan sa ating issue sa China, no? So worst comes to worst mga kapatid, meron pong tutulong sa atin, no? Dahil aminado naman tayo mga kababayan, no? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na kung tayo lang, no? Tayo lang mismong bansa lang natin ang papalag dyan sa China, abay baka mapulbo tayo, no? So naging wise lang ang ating presidente mga kapatid sa pagpili ng kaalyado, no? Gaya ng sabi ko sa inyo, no? Napakaganda po ng desisyon ni President Marcos na kaibigan tayo ulit sa Amerika. Dahil ang Amerika mga kapatid, no, isa din po yan. Historically mga kapatid, no, ang US po ang tumulong sa atin noong mga panahong sinasakop tayo ng bansang Japan. No, sila po yung dahilan kung bakit yung mga Hapon na yan mga kapatid umalis din dito sa Pilipinas. Pero ngayon okay na rin man na tayo sa Japan mga kababayan, no? Kaibigan naman na natin sila, no. So, diyan natin makikita mga kapatid na itong US talagang loyal sila sa Pilipinas at handa silang tulungan ng ating bansa. So, bakit pa matatakot ang Pilipinas mga kababayan sa mga pananakot ng China? 'Di ba? Frankly, I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue. Kasi nga itong mga taga-China mga kababayan, no, yung 9-dash line, ayaw nilang tanggapin yon, no. Yung ruling na 9-dash line, ayaw nilang tanggapin kasi pag yun ang pinagbasihan kasi mga kapatid, no, yun kasi yung pinanalo natin sa korte ng sa international court Yun yung pinanalo natin mga kababayan. Ngayon, ayaw nilang tanggapin yung 9-dash line na yan kasi pag once yun ang pinagbasihan mga kababayan, no, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi po sakop ng China ang West Philippine Sea. Kaya ang ginawa ng China mga kababayan, gumawa sila ng sarili nilang reference. Ginawa nila ngayon 10-dash line, no? Kasi pag 'yun ang pagbabasihan nila mga kapatid, sakop nila yung West Philippine Sea. Makikita doon na sakop talaga nila yung West Philippine Sea. Ang problema nga diyan mga kababayan, hindi nga po yan kinikilala ng Pilipinas at maging ng mga ibang bansa mga kapatid, no? Hindi din po yan kinikilala, no. So itong China ngayon, pinagpipilitan pa rin nila yung 10-dash line nila, no. Ibang klase din tong mga taga-China mga kababayan, no. Kung makulit ang Pilipino, mas makulit po sila mga kapatid, no. Biruin mo, hindi mo nakuha sa Santong Dasalan, ngayon kukunin mo sa Santong Paspasan, no. Yun yung strategy na ginagawa ng China ngayon sa atin mga kababayan. Sabi ni President Marcos dito, we will continue to defend. Asa ba yun? We will continue to defend. Diba? Maninindigan talaga ang Pilipinas, no? Siyempre, atin yan, diba? Sa atin yan Ang problema lang naman dito, ito lang naman ang China mga kababayan, ang hindi talaga kumikilala sa kaso na pinanalo na natin, no. Dahil gusto nilang ipagpilitan yung sarili nilang interest diyan sa may West Philippine Sea. Na kung tutuusin mga kapatid, no, talagang binabalahura na talaga tayo ng mga inchik diyan ngayon sa may bandang West Philippine Sea, no. Kawawa na po yung ating mga mangingisda. Kaya isa din yan sa dahilan mga kababayan kung bakit sobrang mahal ang isda ngayon dito sa NCR, no. Dahil syempre, kukonti lang yung nakukuhang isda no. Yung West Philippine Sea na yan, isa yan sa pinaka main source ng Pilipinas na pinagkukunan natin ng mga isda mga kapatid. Ngayon, hindi nila pwedeng daragin si President Marcos, 'di ba?
Kumbaga sabi nga talaga siguro ni President Marcos sa kanyang sariling pag-iisip lang, Pucha Ping. Bakit pa kami matatakot sa inyo? 'Di ba? Kung ikaw higante, halimaw na talaga yung kasama namin ngayon. 'Di ba? Meron na kaming nakatagong halimaw dito, no. Nandito na ang Amerika sa amin. Bakit kami matatakot sa inyo? 'Di ba? Mag-amok ka lang diyan ng mag-amok, sige. Pero ipagpapatuloy namin tong alyansa namin sa Amerika, no. Tingnan natin kung may magagawa ka, no. 'Yun yung sa tingin ko iniisip ng ating presidente, mga kapatid. Kaya ganito katapang si President Marcos dahil unang-una sa lahat, mga kababayan, alam kasi niya na tama yung tinitindigan natin, no. Kasi technically sa atin naman talaga yung West Philippine Sea na 'yan, no. Pangalawa diyan, nandito na rin sa atin yung US, no. Nagpakita na po ng suporta ang US. Mas magiging komplikado pa 'tong mga kapatid. Oras na itong si Donald Trump makabalik sa pwesto. Nako. Tandaan niyo 'to, mga kababayan, itong vlog na 'to, no. Sasabihin ko sa inyo dito, mas magiging worst pa yung gagawin ng China diyan, no. Dodoblehin pa nila yung pananakot nila, mga kapatid, sa oras na makabalik si Donald Trump sa pwesto, no. At itong China, ewan ko lang, baka mabaliw na talaga itong China, mga kababayan. Tuluyan na itong mabaliw si Jinping pag oras na makaupo na itong si Donald Trump. Kasi ngayon, mga kapatid, no, yamadong-yamado po sa Amerika si Donald Trump, no. And pinakaayaw din ng China yan na presidente, mga kapatid, dahil nagiging kakompetensya nila ito sa market, no, dahil isang negosyante kasi si Donald Trump, no. So aasahan na natin yan, mga kababayan, na itong issue na to ngayon sa may West Philippine Sea, mas magiging worst pa ito, mga kapatid, sa oras na si Donald Trump ay makabalik po sa pwesto, no. For our part, continues to get what we and the international community has recognized as our maritime territory. And the international community has recognized it as our maritime territory. Oo nga, mga kapatid, no? Tama naman si BBM dito eh. Lahat ng international community nire-recognize talaga nila, no, na sa Pilipinas talaga yung West Philippine Sea na yan, no. Ito lang talagang China, mga kababayan, na ayaw tumanggap ng pagkatalo kasi nga minamaliit nila ang Pilipinas, no. Yun yung problema dito sa China, mga kababayan, no. At ito din po yung pinagkaiba, mga kapatid, pag komunista yung leader na namumuno sa bansa nyo, no. Biruin nyo, mga kababayan, balik lang tayo ng konti dito sa panahon ng martial law, no. Kung nanaig po ang mga komunista ng mga panahon na yun, mga kapatid, no, ganito din kabaliw yung mga leader natin dito ngayon sana, no. Ganito din kabaliw kay Xi Jinping yung mga leader natin sa Pilipinas, no. Kung naging komunista lang po ang kung nanaig noong panahon ni Marcos Sr. yung mga komunista nung time na yon, nako, baka ang lala ng sitwasyon ng Pilipinas ngayon, mga kababayan, no. Ganito yan, no. Tingnan nyo lahat ng komunistang bansa, mga kapatid, China, Russia, no, North Korea. Tingnan nyo naman ang sitwasyon ng kanilang bansa, mga kababayan, no. Tingnan nyo naman yung pamamalakad nila sa kanilang bansa, no. Lahat ng sasalungat sa gobyerno, bitay, diba? Lahat ng sasalungat sa gobyerno, kulong. Dito sa atin, malaya tayong makapagpahayag ng ating saloobin sa gobyerno, mga kapatid, no? Kasi kung hindi pa tayo malaya, yung mga nagbibintang dyan sa ating gobyerno, sa ating presidente na gumagamit ng illegal na pulburon, baka matagal lang kinulong yan, no? Baka may kinalagyan na yan, no? Pasalamat talaga tayo, mga kababayan, dahil normal ang ating gobyerno, no? Hindi tayo sakal, no? Unlike dito sa mga komunistang bansa na pag sumalungat ka sa kanilang gobyerno, mga kapatid, nako, may kalalagyan ka talaga. So yan yung dapat ipagpasalamat nitong mga kababayan natin, no, na anti-Marcos, no. Dapat ipagpasalamat niyo yan, no, dahil kahit papaano, kahit ano-ano na yung mga aligasyon niyo diyan sa ating presidente, malaya pa rin kayo. Nakakagalaw pa rin kayo sa mga gusto nyong puntahang lugar, nakakagala kayo, nakakakain kayo kahit saan.
Kung naging komunistang bansa lang yung Pilipinas, mga kababayan, ewan ko lang sa inyo kung saan kayo pupulutin sa mga ganyang mga estilo nyong paninira sa gobyerno. Di ba? So yun guys, no? Napakinggan natin ang sa loobin ng ating presidente tungkol dito sa pananakot ng China. No? Para naman sa akin mga kapatid, wala naman talaga tayong dapat ikatakot eh. Wala na. Bakit pa tayo matatakot dyan? Matagal na yung ubos yung takot natin dyan eh. No? Tapang na lang yung natira. No? Siyempre, kailangan talaga na manindigan tayo dyan. Teritoryo natin yan eh. And malaking malaking bagay yan yung West Philippines na yan dahil once na fully na restore na yan, no, at nakuha na natin yung yung tawag nito, yung pagmamay-ari kumbaga, no, pag nakuha na natin yung control natin diyan mga kapatid, no, malaking ginhawa yan sa ating mga kababayang mangingisda, no, dahil malaya na po silang makakapaglayag diyan at makapanghuli ng isda. No. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog ko, no, at bukas na naman, no. And salamat pala mga kapatid, no, sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa One Talk PH. And actually mga kapatid, hindi ko talaga inaasahan na ganito pala kadami ang susuporta sa akin, no, sa oras na magpahayag ako ng aking saloobin, no, at pagsuporta dito sa ating presidente na si President BBM. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.